tayo, ano? Kasi katatapos lang po nating mag-process ng ating business BIR registration. Dahil nagkaroon po tayo ng cancellation doon. Nagpa-cancel po tayo kasi may some reason po tayo. Pero take note mga ka-savers dun sa mga small businesses natin dyan. Bago po tayo magpa-cancel ng ating business registration sa BIR, pag-isipan po nating mabuti kasi bakit? Medyo mahaba po yung process pero madali lang naman. Pero take note, meron din tayong bibitawang pera po dito sa pagpo-process natin. And first, kailangan po natin kumpletuhin yung mga requirements. Ano nga ba yung mga requirements na kailangan dito? First, yung mga application na ginamit po natin or inirelease sa atin during na nag-apply po tayo ng registration, ingatan po natin yon. Yung mga resibo, kailangan din po iyon. And siyempre, yung book of accounts. Kailangan po natin yon, yung mga form na yon. At hindi lang yan, gagawa din po tayo ng letter ng request of cancellation na naka-to sa RDO. At hindi lang po yan, at isa nga po doon ay kailangan po natin ng certificate galing sa barangay na wala na tayong business, na nagsasabi na wala na tayong business dun sa barangay na yon. Same with the municipality. At bago ka makakuha ng ating record sa barangay, kailangan po rin natin kumuha ng affidavit. At take note, magbabayad po tayo, di ba? Ayan. And pagkatapos po nun, syempre yung DTI record po natin ng cancellation na meron po tayong tutorial kung paano tayo makakapagpa-cancel ng DTI natin. And ito pa nga po yung mga lahat ng requirements na kailangan. Kaya mga ka-savers, sa mga small businesses po natin dyan na hindi pa aware sa mga gantong paglalakad ng ating mga cancellation sa BIR, ay dapat po nating alamin muna yung mga requirements para hindi po tayo pabalik-balik. And pag-isipan po nating mabuti kasi sayang naman yung time kung ipapakancel po natin without reason na valid. Ayan, diba? Kaya mga ka-savers, dun po sa hindi pa alam yung mga requirements, ito lang po yung mga simpleng requirements kung paano tayo makakapagpa-cancel ng ating BIR registration. And take note, bawal po ang hindi magbayad ng BIR at magkakaroon po tayo ng multa. Ayan. Kasi sa lahat naman po talaga ng bagay, kailangan binabayaran po yung mga dapat bayaran. Kaya dun sa mga small businesses, paalala po natin kung naka-quarterly ka, annually dapat magbabayad po tayo. Okay mga ka-savers, pwede nyo po akong i-follow sa ating YouTube channel, FB page, and TikTok account. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa mga videos natin.